birthday mo raw. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Today nga is August 1 at napaka-special ng araw na to dahil kaarawan ng aming mahal na papa. Siyempre dahil doon may mga gustong bumati sa'yo. Pero dapat happy ka lang, bawal umiyak. So, let's watch this. Tol, happy birthday! Happy birthday, Kuya Lascaw! Happy birthday, Kulat! Ayo. Kuya, happy birthday! Ay, wala akong maibigay sa iyo ha, may regalo. Kaya, siya lang. Happy birthday, Kuya. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Huwag kang kakain ng mga bawal. Kung anong bawal, ay iwasan mo na at nang humaba ang iyong buhay. Huwag ka nang mag-iinom at makinig sa mga anak at asawa at sa mga kapatid mo. At happy birthday ulit. Anong handa? I love you. Mahal na mahal ko ikaw. Kuya, happy birthday. Ano? Message ka. Sabi mo na happy birthday, kuya. O, dali na. Ano ko? Wala pa. Kuya, sana marami pang birthday ang lumain sa'yo. Magaling ka. Happy birthday, Lolo. Loloy. Happy birthday, Loloy. Mate, happy birthday, Lolo. Lolo. Birthday, Papa. Love you. Happy birthday, Papa. Sana lagi kang masaya. Huwag kang malungkot. Malulungkot din ako. Love you. Happy birthday, Papa Lo. Good health. I love you. Bye-bye. Hey, Papa Lo. Love you. Happy birthday, Papa Lo. I love you so much. Happy birthday, Papa. I love you. Happy birthday, Kusyal Kulas. At sana magkaroon ko pa ng maraming birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday, Card. Ano pong gusto niyo sabihin? Wala. Yun na lang po. Ingat ka palagi, kayo matanda na. Ano pong wish niya sa kanya? Sana'y umaba pa ngayong buhay. Happy birthday, Papa. I wish you good health. Sana madami ka pang birthdays that you can celebrate with us. And syempre, I would like to take this opportunity to thank you sa genuine na concern, sa pagmamahal, at sa pag-aasikaso sa akin simula nung bata ako until now. Always remember na kahit malayo tayo sa isa't isa, bihira man tayo magkita, I will always be here for you, sa inyong dalawa ni Mama. I love you. Bye-bye. Happy birthday, Consal Colas. Good health po lagi. Papa, happy birthday. Maraming salamat sa mga sakripisyo at paggabay sa aking mga anak. Yun lang at maraming salamat sa iyo. Happy birthday ulit. Happy birthday po, Papa. Sana masaya ka ngayong kaarawan mo. At lagi po kayo mag-ingat, lalo na sa inyong work bilang isang kagawad. At maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa amin. Thank you po. Hello, Papa. Gusto ko lang sabihin po sa inyo na happy birthday po. Ngayong araw pong ito is yung birthday nyo po. So, tatlo po tayo may birthday ngayon. So, ang ibig ko sabihin po is, magbibigay po ako ng message po sa inyo. Gusto ko lang pong malaman po ninyo na mahal ka po namin magkakapatid. Thank you po sa mga
paghihirap po na binigay niyo sa paghihirap po na ginawa niyo po para sa amin ni Mama. Thank you po sa kahit po ang hirap po ng buhay natin is nandiyan pa rin po kayo para tugunan po yung mga pangangailangan namin. Thank you sa pagbili ng ulam, sa pagbili ng bigas. Nagpapasalamat po ako din, Papa. Thank you po sa pagpapaaral sa amin ni na Mama, ni na mga kapatid ko. Thank you na marami po. Yun lang po. I love you so much. Ingat ka palagi. Happy birthday, Papa. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo ay ipaubaya mo na sa akin ang pag-iinom at bawasan na ang ligalig. Happy birthday, Papa. Sana lagi kang healthy at saka mag-iingat ka palagi. I love you. Papa, happy birthday. Sana maging masaya ka ngayong karawan mo. I love you. Hi, Pa. Hi, Pa. Hi, Pa. Happy birthday, Papa. Happy 65th birthday. Sana masaya ka ngayong birthday mo. God bless. Good health. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday. Happy birthday, Papa. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday po, Papa. Thank you po sa buong pusong pagtanggap niyo sa akin, sa pamilya po ninyo. At sana po ay mas maging malusog kayo sa mga susunod pang taon at mas maraming birthday pa po sana ang dumating. Happy birthday po ulit. At Hindi yung regalo. ano, hindi ko po, hindi pa to sure. Uy! Pero ito po yung possible gift namin ni Cardo sa inyo. Hihi. Okay po. Hindi ko alam kung magpo-focus to. Lang. Yan. Sige, i-attach ko na nga lang yung picture. Happy birthday. Happy birthday. po. Happy birthday, Papa. Naalala ko pa nung una ko kayo nakita. Nasabi ko pa nun, ang gwapo naman ng tatay ni Glenn. Huwag niyo na idagdagan yung manok ni Idon. Okay lang. Joke. Happy birthday. Gusto ko sabihin na maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal kay na Bam at Idon. Simula noon hanggang ngayon. Salamat sa pagiging pangalawang magulang. Salamat sa pamilyang binuo niyo ni Mama. Dahil nagpunta ako sa inyo, hindi ko naramdaman ng iba ko. Maraming salamat sa mga gabi noon na paglalabas ako galing sa trabaho at gising pa kayo ni Bam. Lagi mo sasabihin na kumain na ako dyan sa inyo. O kaya sasabihin mo kay Bam, sabihin mo sa mama mo, dito na kumuha ng ulam. Salamat sa pag-attend sa school kapag wala ako para umattend. Gusto kong sabihin na na-appreciate ko yung bawat mga bagay na ginagawa mo o alok mo. Maraming salamat sa pagpapahiram ng pera. Oh my God. Maraming salamat sa pagpahiram ng pera sa akin pag wala akong pamasahe papasok sa trabaho. Na minsan, hindi ko na naiibalik or hindi mo na pinababalik. Mag-ingat ka palagi. At happy birthday. We love you. Papa, masasabi ko lang ngayon ay happy birthday sa iyo. At sana ay kahit pa paano ay maging masaya ka ngayon sa iyong birthday. Happy 60th birthday sa iyo. Sana ay, ang wish ko naman sa iyo ay sana ay lahat ng mga bagay-bagay na gusto mo pa ay patupad mo. Saka sana ay pagdating naman sa iyong health is mas maging magusto mo ka pa, saka mas pagalingin ka pa ni Lord sa araw-araw. Sana ay ipagpatuloy mo yung pagiging masunurin lalo na sa pagiging
gamot, sa pag-aalaga sa sarili mo, sa lagi ka lang aalagaan mo sa sarili mo, lalo kung sakaling kahit pa paano nakakalimot ako o nakakalimot kami na pagpapaalala sa iyo pag-inom ng gamot. Sana ay sa araw-araw ay mas maging malakas ka sa araw-araw. Basta ang lagi mong tatandaan, nagkukulang man tayo paminsan-minsan sa pagbili ng gamot o kaya sa pera, ay ang may papangako ko sa iyo, hanggat kaya ko ay gagawa ko ng paraan lahat ng bagay. So, mahirap man minsan, pero ipapangako ko sa iyo, hindi lang at sa inyong lahat, sa ating lahat, papangako ko na kung ano man yung magagawa ko o gagawa ko ng paraan lahat ng bagay. Basta wag lang tayo susuko, laging kung makita nyo man ako nahihirapan o minsan ay magreklamo din. Ano lang yun, dala lang siguro yun ng pagod. Pero saka mahirap din, pero sa akin lang, ang gusto ko maging masaya ka sa araw-araw at saka lalo ka pang magpalakas. Hindi mo palagi yung lamot mo, saka ipaalala mo din sa akin kapag nakakalimutan ng gamot at kung ano gagawa natin ng paraan palagi. At saka yun lang, yun lang, gusto ko lang lagi tayo maging masaya at huwag natin pababayaan. At saka nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa mo sa amin ni Mama. Ay dalawa, alam ko nung bata ako ay kayo din nagkalala sa akin. At alam ko yun yung mga bagay na intention pag napapagkasalamat na pangbuhay sa inyong dalawa, ni Mama at ni Papa. Kung di ko man nasasabi araw-araw na kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sakripisyo mo sa akin at sa akin lahat. Ngayon sasabihin ko sa inyo na lahat ng yun ay na-appreciate ko at lahat ng nagpapasalamat ko na ibinigay ko sa akin. Naging mahirap man kasi hindi naman yung mawawala, pero lagi lang tayong lalaban. Kung may mga problema man at kailangan nyo ako at ito lang ang palagi, yun lang, yun ang gusto kong malaman. Happy birthday ulit sa inyo. Ay, may pala, sorry. Hello! Last not but the least, syempre may entry din ako. Hindi ko papahuli, bida-bida diba? Una nga sa lahat, gusto ko lang sabihin sa iyo, Papa, na thank you and happy birthday. Sana sa simpleng regalo namin na ito ay maging masaya ka. Uumpisahan ko muna yung aking bida-bida mula sa hindi pa ako lumalabas. Dahil nga marites ako, nabalitaan ko na kung saan-saan pa kayo nagdasal, sumayaw pa kayo sa ubando para lang mabuo ang katulad ko. Siyempre, hindi naman kayo nabigo, kita naman. Diba? So, na, bahala ka ng mga ano kung pinaka. Diba? Bata pa nga lang ako, lagi akong kasama ni Papa sa mga handaan katulad ng kasalan, birthday yan, lagi niya akong kasama. At syempre, libre na yung kain doon kahit maghanggang gabi ka pa. Ang sabi nga ni Mama noon, abay damihan mo na ang kain mo at bukas ay may bayad na yan, di ba? Napakadiskarte. Pero ang ending, LBM sa kadamihan ng kain. Tapos, si Papa, pag pauwi na kami, hatching na yan ang hatching kasi nga lang lasing na. So, ang ginagawa ko, akay-akay ko yan. Minsan naglalakad pa kami pag wala na kami masakyan. Yun, naalala ko lang yung hanggang bagay. Medyo naiyak ako kasi basta. Tapos, naalala ko din pagkasama ni Papa yung mga katrabaho niya sa
bahay at magiinom sila, lalo na pag bagong sahod sila, paglulutuin nila ako ng pulutan nila. Siyempre, magluluto ako bida-bida, may sahod, alam na, di ba? At narinig ko nga isang beses, sabi ni Papa dun sa mga kaibigan niya, abay, magaling na yung magluto. O siyempre, ako naman ay tuwan-tuwa. Alam niyo kung ano niluto ko? Scramble egg. At hindi nila ko yung scramble egg. Siyempre, may 5 piso na ako. Kaya yag na ako sa tindahan. Tapos, may time pa nga na. At dahil nga kami ay 8 magkakapatid, si Papa, madami yung trabaho. 3 yung trabaho niya. Nag-i-straight siya sa pabrika. Tapos, may sideline pa siya na nagagawa siya ng balustre. At pag may gawa siyang balustre, nandun ako lagi, kasama niya ako. Kasi minsan humihingi ako ng pambiling chichirya. Meron siya laging pera dun sa gilid ng short niya, dun sa garter. Basta meron siya, magbibigay. Tapos pag wala, sabi niya pagsahod. Then naaalala ko pa din pag may trabaho siya. Sa gabi, may dalayang chicharon or kaya crackers na pasalubong basta may pera. Tapos pag pang umaga naman siya at lalabas siya, may lagi kaming pandesal. And one thing na talagang na aalala ko, na tumatatak talaga sa isip ko is yung, dahil nga madami kami magkakapatid. Kadalasan, pagkakain, nagpapahuli si Papa. Sabihin niya, ay mamaya na, mamaya na. Kasi mas gusto niya muna kami na kumain lahat. Kahit sumasabay siya sa amin, yung pang-ulam niya, ibibigay pa niya sa amin. And hanggang ngayon, nakikita ko na ginagawa niya yun sa mga apo niya. And sa tuwing ang may kailangan ako sa school, pag nagsabi ako kay Papa, bibigyan niya ako. At ginagawa niya din talaga ng paraan pag talaga wala siyang pera. Tapos yung sasabihin pa niya sa akin, huwag mo sasabihin sa iyong ina. Kasi si Mama nga, bago ka pa makahingi kay Mama, paiyakin ka muna. Late na late ka na, yung tipong nakasakay ka na ng tricycle, paparahin pa yung tricycle. Tapos, saka pa inibigay. Diba? Ewan ko ba, kahit may pambigay, ganun yung ginagawa niya. Baka trip niya lang. Tapos, naalala ko din na yung time na may tindahan si Mama. Kasi nga si Mama ay laging bantay sarado. Pag wala, syempre bantay sa lakay. Pag nahuli ako ng Papa na ako ng pizzeria, yun yan. Kumuha ka naman yung mamumura kang inutin. Hindi naman nagsusumbong. Tapos ang kalimitan na nahuhuli ako ni Papa, pag iniinom ko yung Pepsi ni Mama, ay sasabihin ni Papa, ininom mo naman yan. Ay yari ka sa iyong ina. At pag nagtanong si Mama, di yan magsasabi. Kaya ako naman, kunwari, hindi ko alam. Baka si Nelwin na nag-inom. Yan. Tapos, kahit nga, nung nag-asawa na ako, ang talagang akala ko, nung nalaman nila na buntis ako, ay magagalit, sasaktan ako. Pero wala talaga akong narinig. Ako narinig kahit isang masakit na salita. Mas may narinig pa ako sa ibang tao. Sa mga, dami akong narinig na sakit sa ibang tao. Pero sa kanila wala. Sa kanila ni Mama wala. Nagpapasalamat lang ako kasi yung time na yun, imbis na itakwil ako at sabihan ng masasama, mas pinili nila na unawain, tanggapin. Kahit alam ko yung mga time na masakit, syempre. Panganay kay
tapos nag-asawa ka agad. Masakit talaga. Sa tuwing nagkakamali kami magkakapatid, humahanga talaga kay Papa. Tsaka kay Mama. Kasi kaya nilang unawain kahit sobrang hirap unawain. Then na-realize ko lang din nagkaroon na ako na ganun pala. Kapag talaga pala naging magulang ka na, dun mo ma-realize yung mga sacrifice ng magulang mo. And sobrang thankful ako kasi si Papa, si Mama yung naging magulang ko. Natuto ako yung tumayo sa sarili kong paa. And dahil din sa kanila, kaya talaga gusto kong magsumikap. Madami akong pangarap na kasama yung magulang ko, mga anak ko, asawa ko, mga kapatid ko. Kay Papa ko din nakita yung kahit nahihirapan, tuloy lang. Yung pakiramdam mo, pagod na pagod ka na. Sige lang. Para sa pamilya mo, gagawin mo lahat. Then, hindi niya yun ipapahalata sa'yo yung napapagod siya. Hindi mo marinig na nagreklamo siya na ayaw na niya. Kasi dati nakikita ko na siya sobrang ulan na ulan tatrabaho yun. Sobrang maunawain. And yung pangarap ko ngayon, sa totoo lang, gusto ko talaga yung makauwi. Yung tipong hindi naalis kasi isa sa pangarap ko yung maalagaan sina Papa at Mama. Pero kailangan ko pa ding manatili para syempre gusto ko ding maibigay yung mga bagay na hindi nila naranasan, no? Hanggang ngayon, hoping pa din ako na dumating yung time na maibigay namin lahat ng deserve nila. And kay Papa ko din nakita yung kung paano siya magmahal sa mga kapatid niya. Yung tipong kapag birthday ng kapatid niya, may ikakasal na anak yung kapatid niya, magbibigayan kahit kalnamanok, lambanog. And iniisip niya yun. Kasi minsan, sasabihin niya, ay, kasalan niya kina kailangan ko ng pera. And isa yun sa, alam ko na, namana ko kay Papa. At thankful ako na isa yun sa namana ko sa kanyang ugali. And Papa, sana ay alagaan mo pa yung sarili mo. Kasi katulad nito, nandito ako sa Malayo. Gusto ko pag uwi ko, makakasama ko pa kayo ni Mama ng matagal. Bubuo pa tayo ng mga memories. Kahit simpleng punta lang sa dagat, magbudol pa, maging masaya. Isa sa pangarap ko talaga yung makita kayo na maalawan sa buhay, na maging masaya. Isa yun sa pangarap ko na may bigay namin sa inyong magkakapatid. Sa amin, may bigay namin magkakapatid yung mga bagay na deserve nyo. Hindi pong may maayos na bahay, nakaupo na lang panood-nood, papasyal-pasyal. Isa yun sa pangarap ko.
Hindi ko pa ngayon natutupad kayo. Hanggang ngayon ay susumikap akong makaipon para makauwi at makasama kayo lahat. Sobra yung pagmamahal ko. Hindi ko lang naiibakit. Hindi kasi ako showy, pero sobra yung pagmamahal ko. Sana alagaan mo pa yung sarili yun kay ni Mama. Kasi gusto ko namin makasama kayo ng matagal at syempre maibigay lahat ng kasiyahan para sa inyo. Sobrang thankful ako na kayo yung magulang ko, si Mama at ikaw. Kahit pa ulit-ulitin akong papiliin, kayo pa din yung pipiliin ko. Madami akong natutunan sa buhay dahil sa inyo. Natuto akong lumaban sa buhay dahil nakita ko sa inyo kung paano nyo kami inilaban. Never kong nakitang sumuko. Si Papa, nakita ko siyang umiyak, talagang sobrang durog na durog ko. Pasensya na kayo kung medyo natagalan yung proseso ng pagbibigay namin ng magandang buhay sa inyong magkakapatid. Pero konting-konti na lang, may iibigay na namin lahat sa inyo. Kaya, alagaan nyo yung sarili mo. Parang ko. Naiinis ako, walang filter sa camera ko kasi ang haba-haba nitong aming video. Thank you so much, Papa. Sa lahat-lahat ng nagawa mo para sa akin. Na kahit may asawa na ako, natatandaan ko pa. Ikaw yung gumawa ng bahay ko. Ikaw lagi yung katulong ng nag-aalawag na gumawa ng bahay ko para makatipid kami sa babayaran. Natatandaan ko din yung tatambay ka sa amin, tapos pag nakita mo kaming walang bigas, maya-maya pagbalik mo, may dala ka na, may prepang ulam. Lahat yun appreciate ko. Sobra. Kayo ni Mama, sobrang thankful ako. At lagi akong magpapasalamat na kayo yung naging magulang namin. Sobra yung pagmamahal nyo sa aming magkakapatid. Yung tipong kahit sobrang na yung pagkakamali namin, paulit-ulit nyo pa din kami tinatanggap at inuunawa. Bihira lang yung mga magulang na kayang gawin nyo. Kaya sa tuwing may mga naririnig akong hindi tama, kahit pa sabihin yung hayaan na lang, huwag niya lang pansinin, lumalabas yung pagkamaldita ko. Isa pa din yun sa talagang hinangaan ko kay Papa. Yung tipong kahit galit na siya, pipilitin niya hanggat kaya niya na pigilan, i-control yung sarili niya para hindi pumatol. And habang tumatanda ako, yun yung nare-realize ko na sobrang tama yun. Hayaan na lang natin yung ibang tao na magsabi ng kung ano-ano. At least alam natin sa sarili natin kung sino tayo at kung ano tayo. Hindi natin kailangang pansinin sila. Kung ayaw nila sa atin, problema na nila yun, hindi na natin problema. Ganun si Papa. Si Mama, ganun din siya. Sobra talaga thankful ako na kayo ni Mama yun naging magulang namin. At dahil nga parang talambuhay na yung sinabi ko na dapat ay video birthday message lang. At hindi na nga ako makaiyak kahit gusto kong umiyak. Ewan ko kung bakit. Pero siguro dapat masaya lang, diba? So, alagaan mo lagi yung sarili mo at nandito lang lagi kami mga anak mo para sa inyo ni Mama.
Mahal na mahal namin kayo. Once again, happy birthday. Enjoy your day. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako